manalangin, bagaman nanalangin ng ating mga kapatid. Sige po tayo humingi ng leading ng Panginoon. Lord, marami pong salamat sa umaga pong ito. Purihin po kayo, dakilain po kayo, Panginoon. Dinadalangin po namin na nawa sa umagang ito, hayaan niyo po ng iyong salita, Lord God, ay mahayag ng malaya, ng buong kapangyarihan, Lord God, at ng may kalinawan, Panginoon. At hayaan niyo pong maitanim, maihasik ito sa bawat mga puso, Lord God. At hinihiling din po namin, wag niyo pong hayaan na nakawin ito ng anumang worries, ng kaaway, Lord God, o anumang kabalisahan. Kundi, Lord, hayaan niyo po itong matanim, mag-ugat, at mamunga ayon sa kung saan niyo po ito pinadala, Lord. Salamat po, O Diyos, pagpalain niyo po ang bawat isa. And may you speak to us, Lord. Speak, for we, your servant, is listening. Itago niyo po kami, itago niyo po ang iyong likod, Lord God, sa iyong likuran. Nawa ikaw lamang po ang mahayag at maparangalan sa umagang ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, quick lang po tayo, no? Quick na pasasalamat sa ating Panginoon. Isama po natin sa ating mga prayers at pasasalamat sa nangyaring youth service last Sunday. Ayan, nakalimutan siguro ni Kuya Jan. Kinabahan siya habang nagpe-pray. So, naisama. Pero thank you kay Lord, napakaraming kabataan nung last Sunday na, in fact, nung morning, medyo full pack tayo. So iniisip ko na mukhang umattend na ata yung mga kabataan ng hapon. Pero hindi. Pagdating ng hapon ay talagang may mga estudyante pa din. And we thank God sa buhay ni Brother Eric. Ayan, na talagang isa din na siya ay ayun, si Brother Eric sa likod. Ayan, hindi po siya talaga teacher, siya ay full-time disciple. Ayan, in fact, isa sa mga bunga niya ay mga taga-Lydia sila. Giselle, ang ating cell leader, talagang purihin ng Panginoon. At nakita ko may sinend silang picture sa GC po ng Zion. Makikita po natin yung mga nag-campus ministry. Pwede bang palakpakan natin si Lord sa buhay ng mga campus ministers natin? Sabi ko nga, grabe, ang sarap ng feeling. Ako bilang magulang ang sarap ng feeling na alam mo, 'di ba, may influence silang makukuha sa labas. Pero ang sarap ng feeling na may mga ate at kuya na kay Lord, na nag-i-influence sa kanila doon na okay, wala ka sa church pero nasa school ka, susundan ka namin. Hindi ka namin tatantanan. Ayun, so napakagandang feeling po nun. And then, I believe, napakaganda na habang kabataan po sila ay nare-reach na po natin sila. Naalala ko si Ate Arisa, second year high school, tama, nung una siyang ma-invite sa church, and ngayon pinagpapala siya ni Lord. Naalala ko nag-birthday si Kuya Bart. Kala ko sayang wala si Kuya Bart ngayon, ba may pasok. Naregaluhan niya ng motor. Ayun, pwede bang palakpakan natin sa Lord? So, diba, yun yung mga resulta ng mga anak na kay Lord. Maraming gustong magsana all last week, pero dahil sabi nga natin mag-ingat sa sana all, hindi sila mapasana all. Ayun, pero sana all nagdadala ng anak kay Lord. Amen? Kasi kung ganyan yung resulta, and I believe si Ate Lee din, tama Ate Lee, before, motor din sa tatay niya. So yun yung mga bungang Zion. Amen? So wala akong makitang dahilan bakit natin pipigilan yung mga anak natin na lumapit kay Lord. Kung yun yung resulta. Although hindi man lahat motor, baka isipin nyo, yung anak ko din magbibigay ng motor. Iba-iba, syempre yung pangungusap ng Panginoon, baka na-pressure naman yung mga kabataan. Hindi na umaten. Pero iba-iba, pero that's the work of the Lord. So, yun po ay mga quick background lamang po why we do this, that we do life together, at nakikita din po natin na talagang yung sumusunod kay Lord, pinagpapala. Amen? Gusto mo bang pagpalain? Ayan, sabi mo sa katabi mo, obey. Ayan. For there is no other way. Okay. So, last Sunday, pinag-usapan po natin, binahagi po sa atin ng ating pastor. Pag mabilis po ako masalita, sabihin nyo lang po, time out. Last Sunday, pinag-usapan po natin at binahagi po sa atin ng pastor ang isang common verse. In fact, common sa lahat kahit hindi Christian. Yung Matthew 6:11 na sabi niya, give us this day our daily bread. Okay, so 7 words lamang po ito, pero grabe yung meaning niya, no? Ang lalim, yung bawat word, yun pala yun. Give us, tapos this day,
our daily, tapos yung bread. So bawat salita ay meron meaning. At isa sa mga puntos kung saan nag-zero in ang ating pastor, nag-focus ang ating pastor, ay yung salitang bread. Everybody say bread. Alam ko po, may mga take-away po kayo last Sunday. So, isa po ay tinukoy na bread. Ang bread na ito ay tumutukoy sa literal bread, yung kinakain natin. Pangalawa, the Word of God as bread, na nagbibigay ng direction yung salita ng Panginoon. And the bread of communion. Sakto, last Sunday, nag-communion po tayo. And Jesus, the bread of life. Ayan, alam ko may church na ganito, the bread of life. Now, going back dun sa pastor na binigay, sa verse na binigay ng ating pastor, dito po tayo magfo-focus sa pangalawa, the Word of God as bread. Bakit? Ang salita ng Panginoon, it gives direction. So pag-aralan po natin ngayon, may daily manna or bread, may daily manna of direction. Ayan. Claiming and receiving my daily what is it, Lord. Ayan. Bakit what is it? Originally, yung manna, yung salitang manna, nanggaling po siya salitang what is it. Kasi nung nahulog po siya sa langit, papuntang lupa, nakita ng mga Israelita, pagtingin nila, ang sabi nila, what is it? Nakita ko yung tights, naka-open, hindi ko pa pala binigay. Ayan, so, what is it, Lord? Ayan, kaya dun po nanggaling yung salitang mana. Sabihin nyo nga, what is it? So when we say manna, we say, what is it? Yun yung original nga. So ngayon po pala, pag nananalangin po tayo, maaari po nating sabihin, Lord, what is it? Ano po ba yun, Panginoon, na binibigay niyo po sa amin? Hindi lang siya literal bread, kundi instruction. Oh, Lord, ano po yun? Anong pinapagawa niyo? So this is our daily manna, our spiritual manna. Daily direction, daily instruction. Ayan. So we must ask God for our daily what is it. O tanungin mo, sabi mo sa katabi mo, ask God, tanungin mo si Lord for your daily what is it. Okay. Ang buhay po natin, it does not come with straight lines. Na parang, eto lang, one way. Sana kung ganun lang, no, puro diretso, one way, walang U-turn, walang ano. So, nung nagda-drive ako, doon ko na-appreciate yung, although minsan hindi ko na-appreciate si Waze, yung direction. I mean, na kailan ka kakaliwa, kailan ka kanan, napakahalaga po niya. So, life comes with options, tama? Lalo na sa panahon natin ngayon, kaya yung panahon natin, isa sa mga pinaka-stress na tao. Kasi nung panahon ng mga ninuno natin, hindi sila nag-iisip kung anong isusuot, kagaya ng iniisip natin ngayon. Ano ba? Dress ba? Pants? Rubber shoes ba o leather shoes? Okay? Ano bang isusuot ko? Polo ba? T-shirt? Polo shirt? Sa kanila, hindi nila iniisip, anong bahag ba isusuot ko today? Di ba, hindi nila iniisip, ano ba, slippers ba, open shoes, slip-on shoes? Hindi. Nakatapak sila, so wala silang ganon. At kung gusto nila ng kape, yung simpleng kape lang black. Ngayon, pag magkakape ka, kasi stress ka, alam mo yon, yung minsan ititreat mo yung sarili mo, mag-SB ka, pipila ka. Tapos sasabihin mo, gusto kong magkape kasi stress ako. Pagdating mo sa pilahan, nai-stress ka din. Kasi yung nag-a-assist sa'yo, sasabihin niya, ma'am, ano pong coffee? Mochaccino, mocha, latte, americano? Sabi ko, gusto ko lang kape. Ano po ba? Hot or cold? O diba, ang daming options. Kaya kailangan, tinatanong ka pa minsan, ilang percent po ng sugar? Ngayon may percentage pa yung sugar. Talaga naman, tumataas yung sugar ko sa'yo. Okay? So, yun po. Kaya napakahalaga po sa atin. Those are simple things. Diba? Yung simpleng mga bagay, ang daming options, how much more yung mga desisyon natin sa buhay. Halimbawa sa liligawan, Lord, si Ana ba, si Lorna o si Fe? Si Ana single, ayan. Available po siya. Pinaparaffle ko na po ngayon. Si Fe, si Regina Fe, taken. Ayan, magagalit naman si Janjan sa akin. Si Lorna, baka lost
soul pa siya. Baka ipagpe-pray pa natin, walang Lorna dito, tama? So, yun po. Di ba mga ganon, mga decision? Lord, saan po ako mag-work? Lord, anong course yung kukunin ko? Lord, okay po ba tong business na to? Lord, mag-e-invest na po ako. Lord, go na po ba? Lord, saang school? We need direction. Totoo ba? Amen? Na kahit sa simpleng mga bagay, kailangan natin ng direction pa yan. So we see, church, kailangan po natin ng direction na nanggagaling sa Panginoon. At tandaan po natin, hindi lahat ng good deal, God deal. Magkaiba yun. Na hindi lahat ng good deal ay God deal. So dapat nating alamin, Lord, ano ba tong papasukin ko? Permissive will po ba o perfect will? Ano yung kaibahan? Permissive will, hindi yun yung kalooban ni Lord para sa'yo. Pero dahil gusto mo, sige, pinagbigyan ni Lord. Pero yung consequence nun, dapat ready tayong harapin. Halimbawa, relationship. Lord, ang pogi nga. Oo, pogi nga yan. Masarap sa mata, pero masakit sa puso yan, anak. Sabi nga, sige na Lord. O di pinagbigyan ka ni Lord. Pero yung consequence nun, ikaw magdadala. So yung perfect will, that's God deal. Yun yung kalooban ni Lord sa'yo. At yun yung sinasabi sa Bible na, every good and perfect gift comes from above and He adds no sorrow to it. So may nag-iisip tuloy, sandali, yung bang napangasawa kong to perfect will o permissive will ba to? Medyo sumasakit-sakit minsan yung ulo ko. Ay, joke lang po. So yun po, kailangan nating malaman, direction. Sabi po sa Psalms 25 verse 4 to 5, show me your ways, O Lord, teach me your path. Lord, ipakita mo sa akin yung daan. Yung daan mo po, Panginoon, turuan niyo po ako ng daraanan ko. Guide me in your truth and faithfulness and teach me. You are my God, my salvation. For you only, and altogether do I wait expectantly all day long. Every day, hingin po natin yung paggabay ng ating Panginoon. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, every day. Sabi po sa CEV, ayan, show me your path and teach me to follow. Naalala nyo, sinabi ni Pastor, na yung pagbubulay-bulay natin, yung pagme-meditate at pagme-memorize ng salita ng Panginoon, kailangan dumating sa puntong sumusunod. Kasi yung pagsunod ang nagbibigay ng success at pagpapala. Sabi nga, guide me by your truth and instruct me. Sabihin nyo nga po, instruct me. Bigyan nyo po ako ng instruction. Ayan, kailangan po natin ng instruction. Si Jael na-elect sa klase nila as project officer. Sabi ko, anak, anong ibig sabihin ng project officer? Anong role nyo? Sabi nga, hindi ko alam, inelect ako doon. Sabi ko, abay, alamin mo, hihingi ka ng instruction para magampanan mo yung hinihingi sa'yo doon sa task na yon. At ako din, nagtatanong din ako sa teacher niya, nagkaroon din ako ng responsibility sa church. Nag-chat ako kay teacher, first time ko pong malagay sa PTA at ganitong posisyon pa, sabi ko, pwede po bang magpagabay po ako sa inyo kung paano po ito? Ano po ba yung roles and responsibilities? Ayan, so everybody say, Lord, give us our daily manna, instruction. Marami sa atin mga magulang, hindi natin alam maging magulang. Una, wala tayong model talaga na perfect, na magulang na physical. So, hindi natin alam. So, we need God's instruction. Ayan. So, may mga bagay na kapag binigay ng Panginoon, pag sinagot ni Lord, no, kailangan natin ng instruction ni Lord. Kasi, say for example, pag sinagot ni Lord yung prayer natin na pinagpala tayo ng Panginoon, yung breakthrough na hinihingi natin, Lord, sige na Lord, bigyan mo po ako ng breakthrough. Regardless kung yung deal na yan ay million deal, o big time deal, sa isang maling desisyon lang na hindi nabigyan ng direction at guidance, pwede siyang mawala. Church, I tell you, may mga nakakausap po kami dahil si pastor ay galing sa iba-ibang churches, naging assistant pastor siya sa Caloocan, and then
naging pastor sa Hagonoy, and then nung nagsisimula ang Zion Malolos, siyang nagsimula doon na nagpapastor as founder, tapos dito sa Caloocan and the North Caloocan. And Pastor Albert speaks to other churches, ayan, naiimbitahan siya. So may mga at mga kaibigan, so may mga nakakausap din kaming mga magulang or couple or man or woman na may mga pinagdadaanan, and we are blown away na parang habang tinitignan namin, kinukwento nila, one decision after another, na yung as in milyong pera. Nawala siya. Bakit? Because of the misguided decisions. So, hindi yan tungkol sa gaano kalaki yung binagpala ni Lord sa'yo, kundi paano tayo nagpapagabay sa ating Panginoon. Because in one wrong decision, mawawala siya. Halimbawa yung mga na-scam sa isang investment. Diba, ilan na ba napanood natin sa TV? Nag-retire siya, lahat ng savings niya, in-invest niya, hindi niya alam, scam pala. So those are misguided decisions. Kaya sabi ni Lord, Psalms 37 verse 23 to 24, the Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. Bawat detalye ng ating buhay mahalaga sa Panginoon. Kaya nais ng Lord, nagabayan tayo hindi para i-control. Kundi nais ng Panginoon, hindi tayo mapahamak. Though they stumble, they will not fall, for the Lord holds them by the hand. Psalms 119 verse 105, sabi nga, your word is a lamp to guide my feet and light for my path. Basahin nga po natin to. Isaiah 48 verse 17. I am God, your God who teaches you how to live right and well. I will show you what to do and where to go. Now, are we ready to listen? Handa po ba tayong makinig sa Panginoon na gabayan niya tayo? Saan tayo dapat pumunta at ano po yung dapat gawin natin? Ayan. So, ngayon po sa panahon natin, sobra tayong bombarded ng information. Ang dami ng information sa Facebook pa lang. Ang daming social media. Facebook, merong Instagram, may Twitter, may Google. Ano pa ba? May TikTok. So all of those, nagbibigay siya ng information sa atin. So napakarami na nating information, pero ang tanong, nagbibigay ba siya ng direction? At kung nagbibigay siya ng direksyon kung saan tayo tatahak, tanong, saan papunta yung direksyon na yon? Amen? Kailangan bantayan po natin yon. So, ang daming nag-feed sa atin, i-filter po natin, sandali, saan ba ako nito dinedirect? Anong information ito sa atin? So, we need to ask God our daily, what is it? Number 1, what is it? May assurance today. Ano yung assurance ko, Lord, today? Or what is it? May assignment today. Ano pong assignment ko ngayon? Ako po ngayon, ito po yung assignment ko. Ayan. Ang assignment niyo po ngayon ay makinig sa salita ng Panginoon. Or what is it? My authority today? What is my approach today? Anong gagawin ko ngayon? Paano ko i-approach yung araw ngayon? What is my advocacy today? So, tignan po natin, mana example. So, tignan po natin sa Exodus chapter 16, verse 14 to 36. I-note na lamang po natin ito, hindi na po natin babasahin. Exodus chapter 16, verse 14 to 36. Makikita po natin doon yung description ng mana. So, pag-aralan natin yung description po ng mana. So, number 1, it was small. Ang mana daw po ay parang size ng pearl. Sinong naka-pearl na hikaw dito? Yung bilog? Ayon. So it is being identified as small. Pero hindi ibig sabihin na maliit, wala na siyang halaga o wala na siyang dating. Maliit lang ang nakakapuwing. Amen? Wala naman tayo narinig, napuwing ako ng ref. Ganon. Diba? So, yun. Yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin na commitment, like yung simpleng pag-oo mo sa isang imbitasyon kahit na hindi mo feel, church, wala akong kakilala sa church na yan, ikaw lang. Pero sige, yung simple commitment ng pag-oo mo kay Lord.
Tas later on, hindi mo namamalayan, noong una naka-cross arm ka, nag-o-observe anong ginagawa namin. Tas nung sumunod, later on, nakita mo, nagulat ka, pumapalakpak ka na. Di ba? Hindi nga ba napagdaanan yon? Na nung una umaattend ka, tapos sumitingin-tingin ka lang anong ginagawa, tapos sumunod, pumapalakpak ka na, tapos nagulat ka, one time tumataas na yung kamay mo, tapos pumipikit ka na rin. Tapos hindi mo na malayan, parang sila Kuya Johnny, Ate Irma, natapos na nila yung SOL, sila Ate Regina, palakpakan po natin si Lord. Sa batch nila, yung mga ganon, small but it doesn't mean wala siyang significance. Meron siyang significance. Amen? From time to time. Gaano ba kahalaga yung mga small things, small instruction na binibigyan natin ng pansin? Alam ko, na-share ko na to maraming beses, lalo na sa mga leaders. Yung kwento na, yung isang article na nabasa ko sa Philippine Star during college days, na nagtatanong yung bata doon sa article na yon na, how much does a snowflake weigh? May nag-abroad na po ba dito? Hindi ko po kasi alam kung anong size ng snowflake, anong itsura niya. So, gaano po ba kabigat ang isang snowflake, sabi ng bata? Kasi kaya siya nagtatanong, kasi habang siya'y nasa bintana, nakatingin, hindi siya makapaglaro sa labas dahil nag-i-snow, binantayan niya yung mga snow na paunti-unti, paisa-isa na nahuhulog dun sa isang sanga ng puno. So yun yung pinapagmasdan niya. At habang siya'y nagmamasid, nakita niya, kitang-kita ng kanyang mata, nung pagbaba at pagdapo ng isang snowflake, doon sa branch. Nag-accumulate nyo na yung mga snowflakes. Pagbaba at pagdapo nyo doon, and the branch began to break. Naputol yung sanga. So nagtanong siya, gaano ba kabigat ang snowflake? Bakit nabali yung sanga? Gaano ba kabigat yung bawat maliit na direksyon na sinusunod natin? Gaano ba kabigat yun? Yung mga bawat desisyon na yun, direction na yun na ginagawa natin sa buhay natin. Ano ba yung bearing nun? Sa buhay ko, pwede ko siyang illustrate na grabing bigat niya. Bakit? Yung mga simpleng decision ko, small things, small details na okay lang sa akin. Ang buhay ko kasi school, bahay, church. School, bahay, church. Wala akong choice kasi nakatira ako sa tita ko. Stricta yung tita ko. Sa ayaw at sa gusto ko, kailangan ko umuwi sa oras ng uwian. Teacher siya eh. Alam niya kung ano oras uwian. Although elementary teacher, high school ako. So yun. So some would say my life is boring. But those small decisions that I follow, looking at its lens right now, kung titignan ko po sa lens na meron ngayon, hindi ko po kailanman inisip na ganito ako gagamitin ni Lord ngayon sa ganitong kaparaanan. Because of those small details and directions during my youth. Kaya mga kabataan na nandito, the Lord bless your heart. Yung small details na ginagawa nyo ngayon, small instructions, huwag yung isipin, walang halaga yan. Sunday lang a-attend. Hindi ka uma-attend lang. Something is happening in your life. Na pwedeng hindi mo naiintindihan ngayon, pero pagbabalikan mo siya, pagtanda mo, kagaya ko, matanda na ako ngayon. Ayan, di ba, as we grow older, titignan natin, yun pala yun. Doon ko naiintindihan, okay, God is good na hindi ko piniling mamuhay ng wildlife. Amen? Sa 1 Kings chapter 19, verse 11 to 12, and behold, sabi nga, the Lord passed by and a great strong wind rent the mountains, sabi nga, and break in pieces the rocks before the Lord. So merong malakas na hangin, sinira yung mga bato, and then pagkatapos ng hangin, malakas na, pero si Lord wala dun sa hangin. No. Tapos lumindol ng malakas, pero sabi sa Bible, wala dun si Lord. Ayon. At pagkatapos ng malakas na paglindol, merong apoy na naglalagablab, pero wala doon si Lord. Pero pagkatapos ng apoy, merong still small voice. At ang sabi po sa Bible, naroon si Lord at kinausap si Elijah. God spoke to Elijah in still small voice.
those small voices that God is using to speak to us, yung mga maliliit na boses na yon, maliliit na instructions. Amen? Those are our manas. Nasanay kasi si Elijah na extravagant. So inisip niya nung humangin na malakas, si Lord na yon, si Lord, makikinig na ako. Sabi sa Bible, ay wala doon si Lord. Sanay siya kasi si Elijah, siya yung mga nagtawag ng fire from heaven. Ang daming extravagant na nangyari sa buhay niya. When we speak of Elijah, yung kanyang ministry, talagang bongga. Bombastic kung tawagin natin. Pero nung time na yon, sinabi ng Panginoon, okay, wag kang masanay sa puro pang big time na parang pangmalakihan. Masanay ka rin na makinig sa boses ko, sa instruction ko, sa maliliit na detalye at bagay. Amen? Ayan, yung devotion natin na akala natin walang halaga. Akala natin, maliit lang yan, devotion lang yan, pero malaking bagay po yun. Amen? God speaks to those small details. Ngayon po sa panahon natin, nakakalungkot, kasi we are talking about daily manna, daily instruction. Sa panahon natin, people come to church or people read the Bible o nagda-download sila sa cellphone, maraming ganun na daily verses, daily inspiration, daily psalms, daily proverbs. Ang daming ganun na app. Pero hindi sila nagda-download ng mga ganun, nagbabasa at nagpo-post to receive instruction. Anong hinahanap? Inspiration. Kaya napakaraming sumisikat na speaker, di ba? Inspirational speakers. But we don't need inspiration as itself. We need instruction. Kasi yung instruction, yung magbabago ng takbo, ng trajectory ng buhay natin. Yung mga mahahalagang instruction na yun yung magbabago ng sitwasyon natin. Instruction. Maraming medyo hype na parang kailangan, maramdaman natin kailangan goosebump, tumataas yung mga balahibo ko, kailangan naiiyak ako, kailangan ganun. Pero sabi ni Lord, medyo feelings yung gusto mong i-feed. Ang gusto kong i-feed sa'yo, instruction. I want to mold you. Sadly, hindi yun yung case natin ngayon. Kaya bantayan po natin. Alam niyo po, although it feels good, halimbawa yung mga songs, it feels good naman talaga yung mga salita ng Panginoon, yung mga inaawit natin, talagang nakakagaan ng damdamin. Pero hindi yun yung hindi yun yung main purpose ng salita ni Lord. But it is to instruct us para turuan po tayo. 2 Timothy chapter 4 verse 3, sabi po niya dito, for a time is coming when people will not tolerate sound and wholesome instructions. Na minsan sa iba, pag isi-share mo, isang kapatiran natin naranasan, nag-share siya ng Bible verses, nag-share siya ng mga natutunan niya kay Lord at ina-apply din naman niya sa buhay niya. Sabi sa kanya, oh, that's fairy tale. Fairy tale yung sinasabi mo, kapatid. It's not a fairy tale. Na nakakalungkot, fairy tale ang tingin ngayon sa instruction ni Lord na parang hindi na siya mangyayari, but who believe? Sino dito sa inyo yung naniniwala that the Word of God is still true today, yesterday, and forevermore? Amen? Andito po ba tayo para sa inspiration? Nakikinig po ba tayo ngayon para ma-inspire? O nandito tayo para mag-receive ng instruction? Kaya di ba inaawit natin to, tell me and I'll obey. Hindi tell me and I will be inspired. Amen? May confession po ako sa inyo. We are talking about little instructions. May confession ako. Wala namang marites dito, no? Hindi nga naman ako i-chika, di ba? Tayo-tayo lang to. Amen? So, ikwento ko lang po sa inyo yung naranasan ko. I believe 3 weeks ago. 3 weeks o 1 month na pala. So, Pastor Albert received, natanggap namin yung budget namin for the month. And then, although ano pa yun, ano ngayon, October, September, last week of June, August, sabi ko, paitatites ko na ba? Sabi ko, ibigay ko na yung pang September natin. Sabi nga, itabi mo, i-tites mo na lang sa first week ng September. So, tinabi ko. Ang dami naming pinagdaanan kasi alam nyo naman, August, nagpasukan. So, talagang yung kinikwento ni Brother William, relate kami. Yung hindi ka pwedeng magkasakit.
Hindi ka pwedeng magutom kasi bawat gastos mo talagang mag-move yung budget. Talagang sobrang tight. Hindi lang tight, Brother William, tight na tight na tight. Kasi ilan silang nag-aaral, ilang libro, tapos uniform pa, mga bago. Tapos wala silang mga bag. Si Jethro, hindi na pwede yung backpack kasi ang dami na. So, ilan silang binilhan ng bag. Sabi ko, Lord, antindi. Lord, tulungan mo kami. Paano ba to? So, to cut the long story short, dapat itatights yun ng October. Pagdating ng first week ng October, sabi ko, kailangan na talaga. Hindi ako humingi ng instruction, ng guidance ng instruction. Sabi ko, Lord, magagawa ng paraan. Sige, Lord, gagawan ko to ng paraan. Pahiram muna yon. Doon tayo nadadali. Lord, ibabalik ko din, promise. Meron lang kaming kailangang paglaanan. So, in short, nagamit ko. Hindi ko na-tights ng buo. Nakinumit namin yon kay Lord. The following week, nagkakabit kami dito ng decorations. Wala akong kamalay-malay. Yung cellphone ko, nakababad na pala doon sa labahan ng map na nilagyan ko ng downy. Wala sa aming nakakaalam. Oras na yung lumipas. Sabi ko, Lord. At pagkatapos noon, hindi pa natapos, yun yung time na inubo yung dalawa, nagkasakit si Jethro, Jaya, nagpa-check up kami. Tapos yung antibiotic, hindi siya nag-take effect nung una. Alam niyo naman, pag antibiotic, hindi yan bumababa ng 1,000. Pag antibiotic, di ba? Pag sinabing antibiotic. So, hindi siya nag-take effect. Nilagnat siya ng the following Sunday ulit. So, it went on for weeks. Tapos, nag-prescribe ulit ng another antibiotic. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po kami. Tapos, si Jethro naman sumunod. So, check up. And then, so to cut the long story short, ang daming expenses na lumabas. Sabi ko sa sarili ko, I should have seen this coming. Ganun ba si Lord, na kapag may hindi ka nasunod, paparusahan ka agad? Hindi, it's a law kasi. Halimbawa, hindi nung time na hinawakan mo yung saksakan, saka lang nagkakaroon ng law. Okay, magpatupad tayo ng law na kapag hinawakan yung saksakan, makukuryente. Hindi. There's a law that way we don't follow, it will apply to us. And if we follow, it will be applied to us. Hindi nangyari yun. It's just, naranasan ko lang yung effect. Sabi ko, Lord, I should have seen this coming. So sabi ko, ganito kasi yung nangyari doon. Sabi ko, itong mga pinagdadaanan natin. And God spoke to me that God is dealing with that. Na sobrang frustrated din ako sa sarili ko kasi inadmit naman ni Pastor, when it comes to tithing, ako yung ma-push. Sabi ko, sige na, i-tithes na natin to ganito na. Nung time na yon, ayan, natokso ang lola nyo. So natutokso din po kami, tao po kami kagaya nyo. Kaya nagko-confess po ako ngayon sa inyo. So sabi ko, ganito kasi yon, yung tithes hindi ko pa talaga nabigay ng buo. So binalik ni Pastor, sabi nga, ginawan ko na ng paraan na, binigay ko na yung buo, sabi nga. Tapos another week, medyo may dumating na blessing, tapos sabi ko, kailangan natin ng ganito ano bang gagawin? Sabi ni Pastor, ibigay mo na, baka kung anong mawala, sige na. Ibigay mo na. So, yun po kahalaga yung instruction, details. Amen? Sabi po sa Psalms 3, 5, and 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not on your own understanding. In my own understanding, kaya ko siyang gawa ng paraan. Pero sabi ni Lord, ba't ikaw gagawa ng paraan? Ibigay mo nga sa akin kasi ako yung gagawa ng paraan. Yung paraan ko sumablay. Ayun, kaya dapat natuto na ako. Amen? So, another testimony, we are praying kay Pastor Albert. We have been praying, Lord, magtutuloy pa po ba si Pastor Albert ng pag-aaral? Kasi iniisip namin yung tuition. Mataas din kasi yung mag-aaral ng masters. No, sabi namin, nung last year may sponsor, this year hindi na. Ayun. So sabi namin, kung hindi man mag-grant ng scholarship, we are on our own, sabi ni Pastor Albert. Sabi ko, hindi, kasama natin si Lord. So sige, sabi ni Pastor Albert, by faith to mag-e-enroll ako. Nung sinunod namin yun, yung instruction ni Lord na mag-go, thank you kay Lord na grant yung scholarship. Another testimony na naranasan namin when it comes to obeying God, nung time na talagang hindi lang tight yung budget, tight yung schedule ni Pastor. Pero sabi nga, may pinuntahan po kami somewhere sa Hinukay.
Ang layo, mukhang hinukay nga talaga yung lugar, ang layo-layo eh. So pumunta kami hinukay to open an outreach or a cell group. Tapos after that, sabi namin, Lord, ang layo neto. Tapos medyo mabigat siya sa schedule kasi yung layo ng biyahe, tapos yung schedule na meron tayo. Pero sabi yun yung instruction ni Lord. So we obeyed. Ngayon po kasama na si Pert sa outreach na yon, and we obeyed. And you know what, anong naging sagot ni Lord? After that, within that week na nasimulan yung outreach ng anong tawag dito, ng hinukay, that's the time that God provided tuition fee ng aming mga anak. Amen. Pwede bang palakpakan po natin si Lord? And I remember, nung time na pinagpipray, we'd been praying sa mas malaking car, hindi para sa ministry, at hanggang sa time na tumigil na kami. When we started, nung sinabi ni Pastor, hindi na natin kailangan patagalin yung sa North Caloocan. Simulan na natin. Alam niyo po ba yung first Friday, kauna-unahang Friday na nagsimula ang gawain sa North Caloocan, doon yun dumating yung sasakyan namin na black. So we see, when we do God's instruction, doon sa instruction ni Lord, nandun yung blessing. Sometimes we run after the blessing, and then God is telling, sandali, sumunod ka sa instruction, sa dulo ng instruction, doon mo makikita yung blessing. Amen? Ano pa po? Number 2, it was round, bilog. Bilog po yung mana, yung shape niya. It was like the shape of a ring. Para siyang singsing. Hindi ko mahanap yung singsing namin ni Pastor ngayon eh. So, ring in a marriage, madalas po namin itong sinishare in a marriage counseling pag may kinakasal si Pastor. That ring is a symbol of infinite, it has no beginning, it has no end. Nakagaya ng pagmamahal ni Lord sa atin, it has no beginning and it has no end. It will never end, the love of God for us. And God's word is infinite. Anong ibig sabihin nito sa atin? That the manna is round. It means commitment and loyalty. Commitment and loyalty. A daily commitment and loyalty to honor God, to receive instruction, para magtanong kay Lord, Lord, what is it, Lord, ngayong araw na to? Daily commitment na maging tapat sa Panginoon. Daily commitment na sumunod sa Panginoon. It's a commitment. Alam ko po, lahat kayo nararanasan to. Hindi sa lahat ng pagkakataon, you feel like going to church. Tama? O ayaw nyo pang umamin na, ako lang umaamin. Ayan. Diba may mga time na ganon. Pero it is a commitment. Hindi sa lahat ng pagkakataon gusto mong maglingkod sa mga anak mo bilang nanay o ama. May time na papagod ka because you know and you know. You have a commitment kahit masama ang pakiramdam mo. Diba bumabangon ka? That's the word of the Lord sa ating buhay. Ano pa? Ring as status symbol. Ring is also our new identity, belongingness. Halimbawa, kapag kinasal ka, so na-identify ka, may wedding ring siya, married. Tapos dun sa ring, merong pangalan, halimbawa, pangalan ni Brother William sa singsing ni Sis Arlene, pangalan ni Sis Arlene sa singsing ni Brother William. So it shows belongingness. Whom do we belong? Whom are we married? That we are married to Christ. The ring given to the prodigal son, yung singsing na binigay sa prodigal son, it's his identity. Na anak siya ng hari. Na-restore sa kanya yung identity niya as son. Nung time na bumalik siya, di ba, binigyan siya ng robe, ng sandals, isa sa binigay yung ring. It's a restoration of his identity. What it is to us, we were once lost and we are found. God gave us the bread of life and we are His children. Dati po tayong naliligaw, pero tayo po ngayon ay anak ng Panginoon. Kaya bilang anak ng Panginoon, tatanungin natin si Lord, what is it, Lord, that you want me to do as your child? Ano pa? Ring as a status symbol. It is round. Ring as a status symbol. Diba? Like,
graduation ring, o yun nga, married ka, what's your status? Married, ayun. Or graduation ring, nagbibigay siya ng status kung graduate ka ba ng law, engineering, ng nursing, di ba iba-iba yon? So, it's a status symbol. Yung binigay na ring doon sa prodigal son, it's his status symbol. Na yung kanyang status, na-restore yung kanyang mana. Amen? Na-transfer muli, na ibalik sa kanya yung kanyang inheritance. Ang mga nagpipray ng mana, what is it, Lord? Ay nagiging tagapagmana. Ayan, tingnan mo yung katabi mo, tagapagmana ba yan? Amen. Tagapagmana sa Panginoon. Kasi ang hirap naman, no, kung humihingi na tayo ng mana, tas backslider pala tayo. Uy, huwag kang humingi ng mana kay Lord. Doon ka sa kabila humingi ng mana. Ayan, kasi wala ka kay Lord. So, Romans 8:17, now if we are the children of God, then we are heirs of God and co-heirs with Christ. Indeed, we share His sufferings in order that we may also share His glory. Ring is also a symbol of authority. Round siya. It's a symbol of authority. Naalala niyo sa Bible? When we read, di ba, pag merong edict o merong batas na ipapatupad, kailangan may marka ng singsing ng hari. Kung walang marka, wala siyang bearing, wala siyang ngipin. Hindi siya batas. Nagiging official lamang sa oras na itinatak ng hari yung kanyang singsing. So it's an authority. The Word of God, the mana, the Word of God, the daily direction from God, that's the authority that God has given us. His Word is the authority in our lives. Sabi sa Matthew 28:18-19, lahat daw po ng authority ay naibigay na sa ating Panginoong Jesus. Kaya sabi ni Lord, therefore go and make disciples. Why? Because God has given us the authority. Through what? Through the Word. The bread of life, the Word of God. Amen? Sabi po dito, so what is it? Ano yun? Tanungin natin, church, tanungin po natin, Lord, ano po yung mission ko today? Binigyan mo ako ng authority. For what? Anong mission, Lord? Anong purpose? Luke chapter 10, verse 19, listen, sabi ng Panginoon, I have given you authority. Tapikin mo katabi mo, may authority ka. Anong ginagawa mo sa authority mo? So that you can walk on snakes and scorpions and overcome all power of the enemy, and nothing will hurt you. You have authority. Number 3, it was white. Ibigay ko na lamang po yung background. White refers to purity. It is the purity. When the Bible talks of white, it's purity, like robes of white. Sa Revelation 6:11, ayan. God's daily directions are available to those who are pure in heart. Na merong puso na, anong Tagalog ng pure? Dalisay. Okay, parang Cardo Dalisay pala, no? So when we pray for our mana, what is it, Lord? Ano po yun, Panginoon? We will receive God's answer. Matatanggap natin yung sagot when our heart is pure. Sabi po sa Matthew chapter 5, blessed are the pure in heart, for they will see God. Kaya yung prayer po sa Matthew 6:11, yung give us this day our daily bread. So yung word na us and yung word na our, ito yung isa sa mga mag-guide sa atin na maging pure yung heart. Bakit? Nawawala ito yung nagtatanggal, di ba sabi ni Pastor, huwag ka lang mag-pray ng provision mo, ng bread mo. Mag-pray ka din ng bread ng iba. Bakit? Yun yung naggagabay sa atin, nagtatanggal ng selfishness, ng greed, na kung saan nagiging impure tayo. So tinuturuan tayong isipin din yung iba dahil that will make our heart pure. Nagiging dalisay yung puso natin kapag naisasaalang-alang natin ang ating kapwa. Amen? So sabihin nyo sa katabi mo, sama mo ako sa prayer mo, ha? Ayan. Ayan. Para maging dalisay ang ating panalangin. Number 4, it was sweet. Ang ang mana ay matamis, parang honey. Ayan.
So ang mana daw po ay sweet. At ito po ay, sabi po niya dito sa Psalms chapter 34 verse 8, dahil ang mana sinimbolize as Word of God, "O taste and see that the Lord is good." So nararanasan natin, nalalasahan natin that God is good. That His Word is sweet. Ibig sabihin, hindi siya pabigat. Hindi mapait ang salita ng Panginoon. Matamis po siya, yun nga lang. Dahil iba yung taste, naging iba yung taste bud ng mga Israelita. Nasanay sila sa Egypt. Yung mga garlic, bawang, mga yun yung hinahanap nila. Kaya kahit na matamis yung mana at nakakasatisfy siya, hindi nila ma-appreciate. Kaya sabi nila, mana na naman. Tanong, may iba po bang hinahanap yung appetite natin? Kaya ba wala tayong appetite sa word ni Lord? Kasi may iba kang appetite na hinahanap. Yung appetite na hinahanap nila ng kanilang katawan ay yung kung ano yung pinapakain ng kanilang kaaway na nag-alipan sa kanila for years. Anong appetite ang hinahanap natin? Is it the manna that comes from the Word of God? O yun bang ino-offer sa atin ng mundo? Oh, try mo to. Tignan mo to. Konti lang. Isa lang. Try lang naman. Until one day, hindi mo na hinahanap yung matamis na salita ng Panginoon kasi iba na yung appetite natin. Let's watch that. Bantayan po natin to. Taste and see that the Lord is good. Sabi po sa Psalms, your word is sweet like, your word is like honey, it is sweet. Do we find the word of God as sweet? Okay. O wala na tayong tamis sa katawan? Itong katabi po ko po kasi wala nang katamis-tamis sa katawan eh. Puro alat na lang at asim. Parang manghuan, ano? Ayan. So number 5, it was nourishing. Nagbibigay po siya ng nourishment. Alam niyo po ba na sa medical fact, yung pamamaga, yung pagmamanas, sign po pala yun ng malnutrition. At nung time nila, walang namanas yung paa. Nung time ng mga Israelites, nung pinapakain sila ng manna. Why? Because they are well-fed. Wala tayong nabasa sa Bible na nagka-gout sila. Alam mo yon? Wala silang gout, walang nagmanas yung paa. Why? Because the Word of God, the manna, fed them. Yun po. It was a special bread na talagang galing po sa langit. Okay? So ang manna, saan po siya galing? Mabilis lamang po background. Manna galing po sa langit. Hindi po nila ito produce, inangkat mula sa ibang lahi, ibang bansa, ibang lugar. Ito po ay galing mismo sa kalangitan. It came from heaven. And Christ came from heaven. To become the manna to satisfy our hungry soul and heart and spirit. Si Jesus lamang yung pwedeng mag-fill sa atin. Amen? Na yung craving mo, hinahanap mo sa iba, punta kaya akong ganitong lugar, abroad kaya ako, punta kaya ako, may mga goals, may mga bucket list. O sa susunod naman, dito ako kakain. Pero no matter how we feed ourselves, ano mang ipakain natin sa sarili natin, hindi tayo nasasatisfy. Si Jesus kasi yung kulang. Amen? John chapter 6 verse 35, sabi nga, basahin po natin sabay-sabay, I am the bread of life, he who cometh to me shall never hunger, and that believe in me shall never thirst. Amen. Ang sinasabi ni Lord doon, hindi lang physical, kundi yung spiritual na hunger and thirst natin. It came down at night. Dumarating siya sa gabi, na ibig sabihin, during our dark season, dumarating yung blessing at pagpapala ni Lord. Amen? Yung tulong mula sa langit. Or pwede sa ating mga anak din ng Diyos, sa mga time na natutulog tayo at payapang nagpapahinga, sa presensya ng ating Panginoon, God is already sending His provision. Tingnan mo nga yung katabi mo, malaki ba eye bag?
Maitim na ba dito? Sabihin mo, matulog ka. Okay, magpahinga ka sa presensya ng Panginoon. Kasi habang natutulog ka, hindi mo alam, pagising mo, yung provision ni Lord, nandun na. Okay, sabihin mo, rest din pag may time. Diba? It came during the dark. Ano pa? It came on a dew. Ano nga bang? Hamog. Ayan. Luke chapter 1 verse 35, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also, that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Ayan. So, letter D, sabi po niya dito, it fell on the wilderness. Kung titignan natin, parang wilderness yung bayan natin o yung lugar, chaos, maraming mga concerns, maraming mga funds na nawawala. Parang tuyot na tuyot yung bansa natin na parang iniisip ng iba, mag-abroad na lang ako, parang wala nang hope dito, parang ang hirap sa bansa natin. But in the wilderness of our nation or in our family, o sa sitwasyon natin o sa buhay natin, God's manna will fall down from heaven. And it will satisfy our soul and our family. Yung time na itong time na nasa hostile world tayo, nasa makasalanang mundo tayo, yung biyaya ni Lord, sapat, bumubuhos, bumababa mula sa kalangitan. Letter E, it came to the rebels. Kahit mga rebelde. Diba sabi sa Bible, umuulan at umaaraw, pinapaulan at pinapaaraw ni Lord. Pareho sa mabuti at hindi mabuti. Pareho sa anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos dahil hindi tumanggap kay Lord. So parehong nakakaranas ng grace. Pero ang tanong, anong ginagawa natin dun sa mana na yon? Sa direction na yon? Kaya mapapansin nyo, halimbawa na lang sa pamilya, 4 silang magkakapatid, iba-iba yung naging buhay. O 5 sila o 2 silang magkakapatid, iba-ibang naging buhay. Parehong hirap yung pinagdaanan, kung nagdaan man sila sa hirap, pareho sila ng mga kinakain, parehong magulang ang gumagabay, parehong tahanan sila lumaki. Pero tingnan nyo po, iba-iba yung nagiging direksyon. May mga nagiging tinatawag na black sheep in the family. Why? Because the direction that they choose. Pareho namang ginabayan eh. Pero ang tanong, sandali, ito na masunuring anak at ito na hindi masyadong masunurin anak, parehong binuhos ni Lord yung mana sa kanila. Pero ang tanong, did they receive it? Tinanggap ba nila at sinundan ba nila? Kasi makikita natin dun sa resulta, ng paglaki ng bata, yung direksyon, anong naging buhay niya? Doon natin makikita, magkaiba yung buhay, pare-pareho naman. Pareho sila ng DNA. Pero bakit magkaiba yung buhay nila? Because it's how they pray and receive for the manna. What is it, Lord? Ano po yun? It came down to, letter F, it came down to where they were. Nahulog po siya kung nasaan sila. Hindi sinabi ni Lord, okay, nahulog doon sa may bahaging Tarkan, o lahat ng pagala pumunta sa Tarkan, doon nahulog. O kaya nahulog sa Bustos or Malolos. Hindi, nahulog kung saan naandun sila. Meaning, where we are in our faith right now, when we pray, Lord, give us our manna, God will rain it down kung nasaan ka ngayon. Anong level ng faith mo? Lord, ito lang yung faith ko, mustard seed. Sabi ni Lord, ipapaulan ko yung mana sa'yo. Diyan mismo sa kinaroroonan mo, nasaan ka man. Amen? So appropriation ng mana, mabilis lang po ito. Sabi, letter A, the sense of need. Paano siya ina-appropriate? Paano siya kinakain? Paano siya tinatanggap? Ayan, the sense of need. Ano lang yung kailangan? Ano yung kailangan? So nakita ni Lord, hindi ang kailangan talaga nila physical food eh. Kundi spiritual food. That's why God sent Jesus. Isaiah chapter 55 verse 2 says, where therefore ye spend money for which is not bread, and your labor for which
satisfies not. Hearken diligent unto me, sabi nga, and eat ye which is good, and let your soul delight itself in fatness. Ibig sabihin, bakit natin inuubos yung oras natin, yung lakas natin, sa isang bagay na hindi naman totoong bread o totoong nagsasatisfy? Sabi ni Lord, ano ba talaga yung need mo? The sense of need. Do we know, meron ba tayong sense of need? O ang nakikita lang natin, physical. Kailangan ko ng magpariban ngayon, nakukulot na. Kailangan ko ng ganito ngayon, magpamanicure, masakit na yung ingrown ko. Kailangan ko na yung bumili ng damit, paulit-ulit na yung damit. But how about spiritual? Do we have that sense of need? Letter B, stooping on our knees. Kailangan nilang i-gather. Pwede naman, no, siguro, na nahulog siya sa mga puno at doon siya nakasabit, pupulutin. Pero hindi. Sa ground. Para pulutin nila, yuyuko sila. It means humility. God is teaching us to receive the manna with humility. Yuyuko tayo, stooping of knees. Verse 16 says, and gathered it every man, sabi nga, they had to bend over to pick up, for it was on the ground. As sinners, we must admit our position. Bilang tao na nagkakasala, kailangan nating tanggapin, Lord, hindi ako nararapat sa biyaya mo. Kaya Lord, lumalapit po ako sa inyo. Nagpapakumbaba, what is it, Lord, that you want me to do? Seeking it early, in the morning, maaga. Amen? Ayan. And then, so as Christians, we should seek God early in the day. Early in the day. Bago pa tayo magkaroon ng problema, seek God. Letter E, sustained seeking. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na paglapit sa Panginoon. Manna from heaven is a spiritual symbolism of Jesus from heaven. John chapter 6 verse 33 to 35, basahin po natin. For the bread of God, sabay-sabay po nating basahin. For the bread of God comes down from heaven and gives life to the world. Sir, they said, give us this bread. Then Jesus declared, I am the bread of life. Ako yung tinapay ng buhay. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Ayan. God said, I am the way, the truth, and the life. Kailangan natin ng direction. Ano yung mahalagang desisyon na gagawin mo ngayon? O kahit na yung hindi mahalaga, kasi baka akala mo, hindi siya mahalaga kasi small decision lang siya. Pero hindi mo alam, may long-term effect pala siya. We come to God because God is the way, the truth, and the life. God will show you His way. Nararanasan nyo ba yon yung pag sa ways? Yung hindi ka nakaliko, tas iikot pa siya ng napakalayo para makabalik ka ulit sa dinadaanan mo. The Word of God is a lamp to guide my feet and the light unto my path. We need God's direction. Huwag tayong palaging humingi ng blessing. Ang hingin natin kay Lord, yung direction ng Panginoon. Na parang isang eroplano, powerful. Bakit siya powerful? Imagine nyo, kay laki-laking bakal, kay bigat-bigat, ang dami pang sakay. Maliban sa tao, may mga makina yan, may mga gamit yan, yung mga luggage ng bawat taong nakasakay doon. Pero paano siya nakakalipad at nakakaland ng maayos? Amen? At paano siya nakakaland ng hindi gumigewang? Ang eroplano para maglanding siya ng maayos sa tamang direksyon, kailangan niya ng ilaw. Mga ilaw. Sa runway, merong light. Merong siyang compass and at the same time, may ilaw siyang sinusundan para maglanding. We need the Word of God. Because the Word of God is the light, ilaw sa ating daraanan, sa madilim na mundong ito. Amen? Dito po tayo magkukonclude, magko-close tayo. Pag-aralan po natin si King Saul, si David, si Moses, papyawan natin, at si Joshua.
Dito po natin makikita gaano kahalaga yung simpleng decision na hiningin natin ng direksyon sa Panginoon. Yung tinanong natin si Lord, Lord, what is it? Yung tinanong natin, Lord, what is it that you want me to do? Where is it that you want me to go? Saan mo po ako gustong pumunta? Si King Saul, nung siya ay bagong elect o bagong anoint bilang hari, nanangan siya sa salita ng Panginoon. Lagi siyang lumalapit kay si Samuel na naggagabay sa kanya. Anong sinabi ni Lord? Sasabi ni Samuel, okay, ito yung instruction ni Lord, ito, ganyan, 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 ganyan. And it gave him success. Amen? Binigyan naman talaga siya ng success. Until, nung time na naging successful na siya, yung success niya pumasok sa ulo. Yun yung naging mayabang na siya na sabi niya, kaya ko na to. Sabi ni Samuel, ito yung inutos ng Panginoon. Okay. Pagdating sa battle, iba yung ginawa niya. Okay, hayaan niyo yung sinabi ni Samuel, ito gawin natin, ito strategy. At lumapit si Samuel sa kanya, what have you done? Anong ginawa mo? Bakit hindi mo sinunod yung direction ni Lord? At doon siya nagsimulang magkaproblema. Binigyan siya ng Panginoon ng victories, mga katagumpayan, nung time na sumusunod sa direksyon. Pero nung time na pinagpala na siya, hindi na siya marunong sumunod. Hindi na siya marunong makinig. Hindi na siya marunong magtanong. Alam niyo, isa sa na-appreciate ko po dito sa church natin, mga leaders po natin, they are boss in their own work. May mga katulungkulan sila, may mga position sila. And they have a good job. I mean, meron silang magandang trabaho sa labas, but when it comes to church, they know how to follow, how to obey, and how to listen to God. At hindi sila nawawala dun sa success na parang iisipin mo, tatlo yun eh. Yung nagpapawala sa isang Kristiyano, sabi ko nga sa isang leader natin, sabi ko, minsan yung transition ng pag-aaral, ayun yung transition ng magkatrabaho, doon nawawala yung mga disciple o yung mga tagasunod ni Lord, mga Christians. At minsan naman, pag pinagpala na, pag nagkatrabaho na, pag nagka-work na, doon nawawala. But I praise God that our leaders in this church, kahit na may mga blessing na sila, they know how to keep coming back to Jesus for instruction. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Amen. The prodigal son used to receive the daily manna every day. Nagdedepende siya sa kanyang tatay. Until one day, naisip niya, kunin ko na ng minsanan, ba't pa daily? Ba't araw-araw, pwede namang minsanan ng ibigay? Anong nangyari nung binigay sa kanya yung buong mana? Literal na mana, no? Yung buong mana niya, dun na pariwara ang buhay niya at nawala lahat. Yun po yung sinasabi ko sa inyo, one misguided decision, walang direction, walang instruction mula sa Panginoon, nawawala siya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, okay na yung daily. Ayan. At least hindi nawawala, hindi naliligaw. Amen? Next is the example of David. In 2 Samuel chapter 5, una itong paghahari ni King David. Alam natin na bago naging hari si David, ay talagang he is the man after God's own heart. Lumalapit na siya kay Lord for instruction. Tama. Kaya siya inanoint ni Lord as hari eh. So nung unang taon niya, bago pa siya naging hari, marami na siyang napagtagumpayan kagaya ni Goliath. Diba? Marami na, napakarami. Pero nung time na naging hari siya, ito yung time na narinig ng mga Pilisteo, may bagong hari si David. Lusubin natin siya. Lusob tayo, kalabanin natin sila. And David is a warrior. Bago siya naging hari, he is a warrior. So sanay siyang umatake. Sanay siya sa mga military strategies. Pero alam niyo yung kung anong ginawa niya? Even though it was in his nature to attack, nasa dugo niya, nasa inclination niya, yun yung background niya, umatake. Pero alam niyo, sabi niya, naupo siya, lumuhod siya at nanalangin.
Lord? And David inquired of the Lord, Lord, aatake po ba ako o hindi? Lord, susugod po ba kami o hindi? Lord, lalaban po ba kami o hindi? Sasamahan niyo po ba kami? Will you give this enemy on our hand? No, notice that humility. Na hindi niya tinignan, ang dami ko ng success. Ako nga nagpatumba kay Goliath eh. Pero hindi, sabi nga, Lord, I need my manna today. What is it, Lord? I need instruction. I need direction. Kailangan ko po ng instruction nyo. He asked for his daily instruction. Hindi siya nag-assume na yung strategy niya dati ay mag-work sa strategy ngayon. Na yung plano niya dati, yung paraan niya dati, yung diskarte niya dati, yun pa rin yung mag-work ngayon. Ang isang bagay na sigurado siya, yung paraan at diskarte na ibibigay ni Lord, yun yung gagana. Amen? Anong pinagdadaanan mo? Pwede mong sabihin, galing na tayo dito, pinagdaanan na natin to. Kaya na natin to. Hindi. Galing ka na dyan dati, at dati humingi ka ng tulong kay Lord, kaya mo na pagtagumpayan. Ngayon, kailangan natin umulit humingi ng tulong sa Panginoon. Amen? David was smart enough. Napakatalino niya para magtanong, Lord, susugod po ba kami? O, tapikin mo yung katabi mo, kapatid, wag sugod ng sugod. O parang manok, sabi ni pastor, yung nakaano na yung balahibo dito, susugod na ako. Wag mo akong pipigilan. Gigil, nag-gina-gina ako, di ba? So sabi ni Lord, let's show our dependency on God. O, tingin ka ulit sa katabi. Yung seryoso tingin ka. Sabihin mo, hindi lahat ng laban para sa'yo. Amen? And God said, so nagpakita siya ng pagdepende kay Lord. Si Moses din, ganon. Sabi ni Lord, may instruction si Lord. Ito mas matindi si Moses. Sabi ni Lord kay Moses, okay, go. Punta na kayo doon. Sabi, kung saan ko kayo pinapapunta, magpapadala ako ng anghel ko sa inyo, ipapadala ko. Sabi ni Moses, ipapadala nyo anghel sa amin, aalis kami. Yun yung instruction nyo. Lord, ayoko. Sabi nga, Lord, ayoko. Kung hindi nyo rin lang po kami sasamahan, okay na kami dito. Okay na kami dito, Lord. Ngayon sa mga plano natin, pwedeng maganda, pwedeng pagpapalain ka, pwedeng kikita ka doon, magiging successful ka. Pero kapatid, kung hindi mo kasama si Lord, kung hindi ka sasamahan ni Lord, huwag kang tumuloy. Sabihin mo, Lord, maganda to, magaling ako dito, alam kong kaya ko to, pero Lord, kung hindi mo ako sasamahan, huwag mo na lang akong padala doon, Lord. Okay na ako dito. Basta kasama kita. Amen? Basta't kasama kita. Segue lang. It is wiser to approach God. What is your plan, Lord? Sabi po sa verse 19, the Lord said to David, go! Ayun na yung instruction ni Lord. Ayun na yung kanyang direction. Go! For I will surely hand the Philistines over to you. Parang actually, no-brainer na siya na, Lord, susugod ba ako o hindi? Pagpapalain siya, bakit? Yun yung unang utos ni Lord eh. Bagong anoint siya na hari. So malamang dapat si Lord mag-show off. Na ipapakita niyang, ito yung pinili kong hari. Kasama niya ako, pero ang galing ni David, nag-antay pa rin siya ng instruction. We should be like of David. Once we got a clear direction, pag natanggap natin yung malinaw na direction ng Panginoon, dun po tayo mag-go. Amen? And they defeated the Philistines. Alam niyo po, natutunan ko, pag si Lord nag-order, si Lord magbabayad. Napansin niyo ganon? Halimbawa, pag may nag-aya sa inyo, tapos dahil siya yung nag-aya, di ba? So, although, ikaw naman, nahihiya ka na ito yung nag-aaya siya na lang palagi taya. Di ba kahit mag-offer ka, sasabihin nga, hindi, okay na. Ako na. Bakit? Siya nag-aya siya nag-order So, siya nagbabayad. Si Lord, kung yung kaibigan mo, ganon. How much more si Lord? Lord,
Inaya niyo ako dito, Lord, in order mo to. This is your order, Lord. Then it's God who will pay. Wala pong obligasyon si Lord na ipanalo yung mga laban na hindi niya sinabi sa yung labanan mo. Ang obligasyon lang ni Lord sa atin ay ipanalo yung mga laban na binigay sa atin at inutusan tayo ni Lord. Amen? So, tignan po natin. A few months later, eto nakakatawa, a few months later, pagkatapos ng ilang buwan, lumusob ulit yung mga Philistines. Parehong lugar, parehong kalaban. Try nila ulit. Sandali, lusubin natin ulit si David. Isa pa, lusob pa tayo. Alam niyo po ba, di ba nung una natalo na sila? Sa tingin niyo po ba nag-go ulit si David? Hindi. Naupo siya ulit at nanalangin. Sabi niya ulit, Lord, what is it, Lord? Nagtanong siya ulit sa Panginoon ng instruction. Lalabanan ko ba to? Makulit eh. Talagang binubuyo ako eh. Lalabanan po ba namin o hindi? The scripture says, David inquired of the Lord again, and God said, wag, do not attack. Do not attack. Wag mong atakihin. Ito po yung nais ng Panginoon sa atin. May mga time na ayaw ni Lord na huhook tayo sa formula na dahil nag-work dati, yun ulit yung gagawin natin. Minsan ganun tayo, no? Halimbawa, kung yung gamot na to, nung unang nagpa-check up ka, inubo ka, eto yung gamot na prescribe. Sa susunod na inubo ka, iinumin mo parehong gamot, parehong reseta. Hindi pala nag-work yung ganon. Hindi siya pwede kasi may iba-ibang cause ng ubo. Ganon din si Lord. Ayaw ni Lord na mahook tayo sa formula na sandali. Hindi ibig sabihin, ito yung binigay ko nung una, ito ulit yung mag-work. So God did not send them. Okay? Tapikin mo yung katabi. Anong gera ang nilalabanan mo na hindi sinabi ni Lord? Anong mga laban yung mga sinugod mo na hindi sinabi ni Lord sa'yo na sumugod ka? Meron po ba tayong mga nilalabanan na gera? David was tough. Mula sa kanyang pagkabata hanggang siya'y lumaki, sanay siyang lumaban, built yung katawan niya sa paglaban. Pero sabi niya, hindi ako magtitiwala sa sarili kong lakas, sa sarili kong kalunungan. He listened to the still small voice of Jesus. Napakahalaga sa kanya yon. Last illustration, si Joshua. Joshua, makikita natin, ano nga ba yung mga pinanalo ni Joshua? The Wall of Jericho. Amen? Si Joshua yung nag-lead sa Wall of Jericho, victory after victory. Talagang God was with Joshua. Pero makikita natin na talagang maraming miracles na ginawa ni Lord sa buhay ni Joshua nung time na mga nag-i-inquire siya kay Lord. And they defeated a lot of armies to the point na yung mga lulusubin pa lang nila, nangangatog na sa takot. Pag nalulusubin sila, bakit? Alam nila, God was with Joshua. God was with them. Yun nga lang, God was favor with them, pero may isang grupo ng mga tao na tinatawag sa Bible na Gibeonite. Nakatira sila sa mga karatig na lugar na kung saan inutusan ng Panginoon na lusubin at i-conquer yung lupa. So merong dumating. So alam ng mga taong to na napaka-powerful nila Joshua at ang kanyang mga armies. Alam nila na hindi nila sila kayang labanan. Anong ginawa nila ng kalaban? Nagbihis sila na parang gula-gulanit, lumang-luma. Nagsuot ng sandalyas na sira-sira. Tapos nagdala sila, nilagay nila yung tinapay nila na may mga molds na. Nilagay nila sa sako na medyo lumang-luma na rin. Tapos saka sila naglakad, lumakbay at nakita sila ni Joshua. Sabi niya, saan kayo galing? Galing ba kayo sa mga bansang lulusubin namin? Sabi ng mga Gibeonites, hindi kami galing kami sa malayong lugar. Tingnan niyo po mga damit namin. Gula-gulanit. Maayos po ito at malinis bago kami umalis. Tingnan niyo po mga sandals namin.
Bago po ito Habayanas po ito. Pagdating po namin dito, hindi na, habayabas na po. Sira-sira na. Tignan niyo po yung tinapay. Bread talk pa po ito, bagong luto. O, bread talk baka naman. So, bagong bake po ito. Tignan niyo po, puro amag na. And doon sila nagka-problema. Chinek nila yung bread at nakita nga nila, inaamag nila. Pero they did not check for the manna that is, what is it, Lord? Hindi nila masyadong inusisa at hindi sila nagtanong kay Lord, totoo ba tong mga to o mga bulaan lang to? Hindi nagsasabi ng totoo. Sabi ng mga taong to, kaya maglilingkod, sabi ng mga Gibeonites, maglilingkod po kami sa inyo. Tanggapin nyo lamang po kami. Hayaan nyo kaming manirahan kasama nyo. Sabi nga, sapagkat galing kami sa malayong lugar, hindi po namin kayo, iniwanan na ako ng laptop, namatay na siya. hindi po namin kayo lalabanan. Sabi po ni Joshua, sabi po ng mga Gibeonite. At doon sila nagka-problema. Tinanggap nga nila sila at pinabuhay at nagbigay ng covenant si Joshua sa kanila na sige, pwede kayong manirahan dito, sige, dito lang kayo, hindi namin kayo gagalawin. Nagbigay na siya ng pangako, a vow, a covenant. 3 days later, dun nila nalaman, nagsinungaling ang mga ito and they were deceived. Na-deceive pala sila. So galit na galit yung mga Israelita na naloko sila. Ba't sila naloko? Na-scam sila ng mga Gibeonites. Ba't sila na-scam? Hindi sila nagtanong kay Lord for instruction. And what happened is, sabi ng mga Israelita, patayin na natin silang lahat. Sabi ni Joshua, wag niyong dadapuan ng kamay ang mga ito. Sapagkat binigay na natin yung pangako natin sa kanila, hindi natin sila pwedeng galawin. Sa oras na ginalaw natin sila, because with God, the covenant is very binding. Mahalaga sa Panginoon yung covenant because our God is a God of covenant. Sabi nga, hayaan natin silang mamuhay kasama natin. So namuhay nga sila kasama nila. Years after, fast forward po tayo, after ng leadership ni Joshua, pumalit si Saul, Haring Saul. Balik tayo kay Haring Saul. Si Haring Saul, pinapatay niya ngayon lahat ng Gibeonites. At doon nagsimula ang kanilang sumpa. See, because of one decision na hindi ikinonsulta ni Joshua, na kung tutuusin, napakasimpleng decision lang siya. Tatanggapin ba namin sila o hindi? Na pwedeng isipin natin, it was a good intention. Gusto niyang tumulong. But because that is not the instruction of the Lord, napahamak sila. So, pinapatay ngayon ni King Saul lahat sila at doon sila nagkaroon ng famine, ng plague na hindi nila masolusyonan. 2 Samuel chapter 21 verse 1 sabi niya, during the reign of David, there was a famine for 3 successive years. So after ni Haring Saul, si David, ngayon, eto yung resulta nung ginawa ng action ni Haring Saul. Domino effect. Kaya dito ko sinasabi, yung simpleng desisyon na hindi natin hingi ng instruction kay Lord, imagine the generation, ilang taon at ilang henerasyon ng sakit ng ulo ng problema na pinamana nila sa mga sumunod na saling lahi. 3 successive years. So David sought the face of the Lord. Ayan, sinabi nga, Lord, what is it? What is my manna? And the Lord said, it is on account of Saul and his blood-stained house. It is because he put the Gibeonites to death. Saan siya nagsimula? Kay King Saul ba? Hindi.
kay Joshua, he did not seek the instruction of God. And then, domino effect, King Saul, pinapatay niya. So yung problema, ginawan niya ng solusyon na hindi rin niya hiningi ng inquiries kay Lord. Lord, papatayin ko na po ba to o hindi, Lord? Gagalawin ko po ba sila o hindi? Kasi yung mga Gibeonites that time, naging servant na nga naman nila. Pero dahil hindi rin siya humingi ng tulong sa Panginoon, ayun, pinatay niya at nagkaroon sila ng famine na kahit anong diskarte ni David, bakit hindi maayos? Lord, ang dami ko ng strategy ginawa, bakit hindi maayos-ayos? Meron bang problema sa family natin, sa buhay natin, sa negosyo natin na, Lord, ang tagal na neto, ilang taon na to, bakit hindi masolusyonan? What is it, Lord? I need your word, Lord. I need your instruction. I need your instruction, Lord. Next slide po tayo. Alam niyo po kung anong naging resulta nito? Ayan. They just look into the surface and everything seems fine, but God can see things that we cannot see. Alam niyo po kung anong sagot ni Lord? So, dahil yun yung sinabi ni Lord kay David, dahil yan sa problemang nag-domino effect. Dahil yan sa pagbatay ni King Saul sa mga Gibeonites na kung saan nagbigay ng covenant si Joshua. So, ang ginawa ngayon ni David, pinatawag niya lahat, yung mga Gibeonites, sabi niya, sige ganito, sabi niya, para mawala yung plague, sabi niya, umalis na kayo dito sa aming bayan. Bibigyan namin kayo ng pera, pababaunan namin kayo ng inyong supply, pwede na kayong lumaya, pwede na kayong umalis. Para maging malaya na din kami sa curse na to. Sabi ng mga Gibeonites, no. No. Give us 7 children of King Saul. Anong naging kabayaran? 7 anak ni King Saul pinapatay para lamang matapos yung plague. Napakahalaga ng decision na ginagawa natin. Now, if you are a parent and you know, may mga decision na tayong nagagawa na medyo it's bringing something that is not good sa ating family or something that is good na mas i-inquire pa natin kay Lord. If we are a parent, if we are a child, if ano man yung katayuan natin sa buhay. If we know and we know that we need God's instruction, can we stand on our feet? May mga time na umaawit po tayo dito sa corner na to when the word of the Lord, habang pag naglilid sila Arisa, sila Atili, and while listening to the song, habang nakikinig ako dun sa inaawit natin at inaawit ko, and I felt like God is speaking to me. Sa word na yon, I cry out to the Lord na sabi ko, Lord, may mga time na stubborn ako bilang anak mo. Pero Lord, I pray, huwag mong hayaan, Panginoon, na dumating yung time na hindi na kita marinig. Na sobrang stubborn ko na hindi na ako humihingi ng tulong sa'yo. There are times that as we sing the song, and I can hear God is speaking to me to that song. Sabi ko, Lord, gusto ko yung ganito. Yung kinakausap mo pa ako. Yung nire-rebuke mo pa ako. Yung ginagabayan mo pa ako. Lord, please, sabi ko, be patient on me. Be merciful on me. As a young mother, as a young wife or woman, that is my prayer. May mga desisyon tayong ginagawa at gagawin. Pagbaba nyo dito, may mga desisyon kayong gagawin. Sa mga estudyante, may mga desisyon na kayong ginagawa. Sa mga tatay, may mga desisyon kayong gagawin. Sa mga nanay, mga lolo't lola. Pero tanungin ko po kayo, humingi ba tayo ng karunungan kay Lord, ng instruction sa desisyon na mga gagawin natin? Kasi kung hindi, yun yung resulta. They say that it is wise to learn from our mistake,
but it is wiser to learn from the mistake of others. Matuto na tayo. Let us learn from Saul and Joshua. And let us imitate the heart of David. No wonder, si David, kaya pala si David tinawag siyang the man after God's own heart. Bakit? Bago siya gumawa ng desisyon, Lord, nagtatanong siya, humihingi siya ng mana. Lord, I need my mana today. What is it, Lord? Can we close our eyes? And if you want to fall on our knees and ask God, Lord, what is it? Kapatid, kung nais mong lumuhod, kung nais mong magpakumbaba sa Panginoon, we can kneel. Pwede po tayong lumuhod. If there's a decision that you need to do, pwede tayong mag-kneel down sa Panginoon, lumuhod tayo. Church, tayo po'y humingi ng instruction sa Panginoon. Ilang beses na ba tayong sumablay sa desisyon natin na hindi natin nilapit kay Lord? Ilang diskarte na ba yung nagbumerang sa atin? And God is telling us today, ask for my instruction. Lord, salamat sa salita niyo, Panginoon, sa umaga pong ito. Lord, let our hearts be tender. Gawin mo pong mababa yung aming puso, yung aming loob. Upang tanungin ka, Lord, anong gusto mo pong gawin namin? Saan mo po kami gustong pumunta? Narito po kami ngayon, Lord, humihingi, Panginoon, ng iyong paggabay. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na yung mga tagumpay namin o yung mga diskarte sa amin, magsabi sa amin na hindi na namin kailangan ng instruction mo. Lord, we are here today humbling down. We cannot do it on our own. Lord, hindi namin kaya kung hindi mo kami sasamahan. Kaya Lord, samahan niyo po kami. Lord, I pray, send down your manna. Send down your word. And let it penetrate into the hearts of each and every one of us. And let it be the light unto our feet and the lamp unto our path, O Lord. Hayaan niyo pong maging ilaw ito sa aming daraanan at magiging gabay namin sa buhay. Na hindi kami manangan sa sarili naming karunungan, kundi Lord, magtiwala kami, Panginoon, sa iyo at tunay nga, itutungpak mo, Panginoon, ang aming landasin, ang aming mga desisyon, O God. Lord, here we are humbling down. We want your word. We want to hear from you, Lord. Holy Spirit, come and minister to all of us, Lord. Let our spirits be humble and gentle, Lord God. Thank you, Lord. We praise you. In Jesus' mighty name we pray. And everybody will say, Amen and Amen. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. At kahit anumang panahon,
mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo